Pinagpalang araw po sa ating lahat at salamat sa Panginoon sa araw na ito sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli tayong binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. At ito ay meron tayong tanggap na rice cooker. At ang problema nito ay hindi nagko-cook or ayaw na magluto dahilan sa ang switch niya ay hindi na po bumababa. Kapag isino-switch nila daw ay umaangat din. So paano nga naman makapagluto, ayaw mag-switch. At okay naman ang mayroon naman siyang ilaw na nagpapakita kapag sinaksak. So tignan natin at let's see kung ano yung problema nito na makikita natin. Kaya binubuksan ko na po sa mga oras na yan. At upon checking dyan, makikita natin, unahan ko na po yung video na mapapanood natin, ay nakita ko po dyan yung temperature limiter. Yan. Temperature limiter magnet. Hindi na po siya nagmamagnet. At merong putol na isang paayan at putol din yung spring niya. So yan po yung papalitan natin. At meron po tayong wala po tayong ipapalit na bago dyan. Meron naman po tayong scrap na donor para may palit po natin sa kanya. Kaya yan pong rice cooker na yan ay naayos po natin dahil mayroon po tayong naipalit na donor mula din sa ibang rice cooker na nasa scrap na. So panoorin nyo lang po kung paano po yung ginawa, paano po may matutunan po kayo dyan. Baka kung sakali ay mahilig kayo mag DIY, pwede nyo po yung gayahin at kung pareho po ng issue ay makatipid na po kayo. Habang pinapanood nyo po yan ay mag-share lang po ko ng ilang mga bagay tungkol sa buhay natin. At pag-usapan natin yung upgrade versus update. Magkaiba sila at pero magandang pag-usapan. Ito ay maaring may apply natin sa buhay natin. Ang update at upgrade ay malimit nating naririnig sa cellphone sa bilang technician, sa cellphone technician, sa watch technician, at sa pagiging repairman ay gamit namin ang salitang update at upgrade. Ang update ay ayusin yung meron na sa kanya. Samantala yung upgrade ay palitan ng mas mataas o palitan ng bago. Ang update ay kailangan i-fix mo yung bug kung sa cellphone o kaya linisin kung marumi or merong kailangan na ayusin sa kanya. Kung upgrade naman ang pag-uusapan ay bumili ka na ng bago na gamit, no? Upgrade. Halimbawa, itong rice cooker ay para may upgrade mo to ay bumili ka ng bago na mas mataas ang kalidad at mas maraming features o function. So ganun po yung upgrade. Ang update ay mas stable din, mas smooth kung malinis, ma-fix, no? Pero yung upgrade mas mabilis, mas maraming features yun. Halimbawa yung kasi meron na ngayon mga 3-in-1 na rice cooker. Pwedeng steam, pwedeng panluto sa sabaw, at pwede rin ng pang kanin.
So, ang update ay minsan libre lang kadalasan yung gagawin diyan, walang gagastusin kasi repair lang 'yon, ayusin lang 'yon or lilinisin lang 'yon. Kadalasan sa upgrade may bayad kasi siyempre papalitan mo 'yon ng piyesa, lalo kung bago, kung talagang kailangan na mas mataas na level. Sa puntong ito hindi naman natin i-upgrade siya. Ito nga makikita natin parehas naman sila, from scrap donor 'yan. At wala namang bago din diyan, parehas lang sila, no? Parehas silang luma at parehas sila ng ng laki. So, ang update ay hindi napapansin masyado. Pero yung upgrade ay ramdam mo kagad yung wow, ganda, wow, malinis, wow, bago. So, ganun po yung pagkakaiba ng update sa upgrade. Kung ikumpara natin sa buhay natin at sa Diyos, ang update ay pagpapabanal araw-araw yun. Si Lord inaayos tayo habang tayo pa rin yun. Ikaw pa rin yun. Halimbawa, si David, nung shepherd pa lang, siya pa rin si David pero tinuruturuan ni Lord yun. Magtiwala, magpatawad, maghintay. Yun yung si David. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, sinasabi doon na kahit na ang aming panlabas na pagkatao ay unti-unting nabubulok, ang aming panloob na pagkatao naman ay binabago araw-araw. Ang mga updates ni Lord, minsan tanggalin yung galit, ayusin sa atin yung pride, no? Yung mga insecurity natin ay alisin. Pero tayo pa rin yun, pero mas healthy yun kasi inaayos tayo ng Panginoon. Samantalang upgrade, kung titignan natin sa buhay natin, bagong level na binibigay ni Lord yun. Halimbawa, minsan tapos na yung season mo, ililipat ka niya. Example, si David, mula sa pagiging shepherd niya, naging king. Hindi na update yun. Yun ay bagong identity niya, bagong responsibility, bagong anointing. No? Parang ultimate upgrade yung nangyari. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sabi ng talata, sa isang kisap mata, tayo'y babaguhin. Pagbalik ni Kristo, katawan pa lang natin yung i-upgrade from perishable, mula sa perishable to imperishable. Ibig sabihin, glorified body na. So, ganun po yung upgrade kung gusto natin ng upgrade, abay, kunin na tayo ng Panginoon. Pero sa ngayon, mga update lang tayo. No? At kung sa ministry naman, pwede tayong mag-upgrade ng ministry kung tatawagin tayo ng Diyos ng bagong ministry. No? Pataas. Okay, upgraded ka kung ministry. Pero sa buhay na ito, ay huwag kang magpa-upgrade muna sa Panginoon kasi ang upgraded yung bagong katawang ka na . Okay. So, ang bottom line, ang update mga kapatid, character ang tinutukoy dito. Yung character natin, ayusin natin. Samantalang upgrade, ito na yung calling ng Panginoon sa atin. No? From update to calling. So, kailangan, tapos kang i-update ng Panginoon, tawagin ka sa ministry. So, i-upgrade ka niya. Si Lord naman parehong magaling sa dalawang ito. Pareho ito mahalaga. Kaya, nasa atin ngayon, mga kapatid, kung ano ang kalagayan natin ngayon, update. Or ikaw ngayon ay na-update hanggang ngayon. Lahat naman tayo na-update. Ang iba naman sa atin na-upgrade na ang ministry. At yung iba na-upgrade na talaga sa glorified body. Salamat sa panonood sa inyong lahat. Sana may natutunan tayo. Hindi lamang dyan sa pagre-repair, kundi maging dito sa ating sharing sa lesson sa buhay tungkol dito.
Thank you sa Panginoon. God bless po sa ating lahat.